Isa sa mga batayang ginagamit ng mga kandidato para malaman ang kanilang tsansang manalo sa isang eleksyon ay ang mga survey. Paano nga ba kinakalat ang mga sagot sa survey? At hindi nga ba ito nababayaran para makondisyon lamang ang isipan ng publiko para pumabor sa isang kandidato? Yan ang siniyasat ng reaksyon sa report na ito. Nalalapit na naman ang eleksyon, kaya naman kaliwat kanan na ang paglalathala ng mga survey sa media. Isa na rito ay ang Pulse Asia. Ang Pulse Asia ay isang survey research organization na pinapatakbo ng mga propesor na galing sa iba't ibang universidad sa Pilipinas. Sa panayam namin kay Dr. Ana Tabunda, ang research chief ng Pulse Asia, sinabi niyang iba-iba raw ang epekto ng survey sa tao. Definitely sa kandidato, ang epekto niya, tinitingnan nila kung saan sila malakas, saan sila mahina, o ano pang kailangan nila gawin, kung effective ba yung strategies nila. Doon naman sa mga bagong botante, nakikita nila yung mga pangalan na, ba't kaya yan nandiyan dyan, di ko yan kilala, so mag-aaral sila. Doon naman sa mga matagal ng botante, nakikita nila yung mga gusto nila, hindi nila gusto, pumapasok. Doon naman po sa mga nagpopondo ng kampanya, nakikita nila who are making it, sino nakakapasok. Pero ang tanong ng karamihan, paano ba isinasagawa ang ganitong klaseng mga survey? Mayroong iba't ibang prosesong ginagawa para sa data gathering ng isang survey. Ito ay ang project briefing. Male and female. So, 18 and above. Field work, data processing, at data encoding. Nandito tayo ngayon sa TNS, ang research arm ng Pulse Asia, para masilip at malaman ang data collection at processing. Ang TNS o Taylor Nelson Software ay isang market research and market information group na tumatakbo na ng halos 30 taon. Para i-process yung data. Ayon kay Don Langrio, Group Director of Operations ng TNS, wala raw silang direct contact sa mga kliyente ng Pulse Asia. Dahil matapos ang proposal nito ay nagpapadala na ang Pulse Asia ng questionnaire at paraphernalia para sa proyekto. At dito pa lamang pumapasok ang TNS. Ano po ba ang requirements? Okay, at qualifications? Siguro qualifications ng mga interviewers. Actually, yung interviewer ng TNS, not just for Pulse Asia, ay piling-pili and they're very trained for specific type of studies. Now, for the qualifications, mga majority of our interviewers are college graduates, no? And the experience are very long. Meron din tayong Matapos ang briefing, lumalabas na sa field ang mga interviewers para masimula ng data gathering sa mga botanteng respondents na nabibilang sa Class A, B, at C. Pumipili kami ng random sample ng mga botante. Para kahit 1,800 lang ang pinili naming registered voters, representative sila of the 52 million registered voters. Ayon kay Langrio, wala silang ibinibigay na kapalit sa mga respondents, lalo na kung election-related ang proyekto. Mahigpit din sila sa kulay ng damit na ginagamit ng interviewer para hindi raw mabahiran ang resulta ng survey. Ang huling hakbang ay ang data processing, kung saan nililipat o ine-encode ang mga data na nakalap sa field sa computer para sa validation at saka nire-recheck ng halos 3 beses. So after yung field work natin, ang next step ay meron tayong tinatawag na data coding and then data encoding. So this is where naman we process the data. Sigurado man ang TNS sa mga resulta ng kanilang mga survey, ay meron pa rin silang tinatayang 3% na margin of error sa sample size na 1,200. Sa kabila nito, marami pa rin ang tumutulidsa sa kredibilidad ng mga survey. 100,000 pesos. Isa na rito si Professor Bobby Tuazon, Director ng Policy Studies of Center for People Empowerment and Governance. Ang limitation naman ng survey ay panapanahon at yung resulta ng mga survey ay ay nagbabago din. No? It does not indicate who are most competent to run the government. The results of the survey are being manipulated to suit the expectations of those who are commissioning the election surveys. That remains to be seen. Meron kasing mga fly-by-night na pag malapit na eleksyon, dumadami yan na nag-o-offer ng services nila.
Pero ang pinakakawawang biktima dyan, yung politiko. Ang tignan ng tao, sino ba yung nasa likod niyan? May credibility ba sila? Kami po sa... Kaya naman giit ni Professor Tuazon, nararapat lamang daw na maging mas maingat ang mga botante sa darating na halalan at hindi basta na lamang umasa sa mga survey ratings. They should be more discriminating, no? They should be more critical, maging mas mapagbantay pa at tingnan nila talaga, masusin nilang pag-aralan sa tulong ng mga election watchers, sa tulong ng mga iba't ibang organizations, yung mga nagkakandak ng voter education, no? Sa tulong ng mga media, no? Yung mga media debates. Ako po si Cristina Lazo, nag-uulat para sa Reaksyon. FYI.